Hello, good day. So for this discussion, I will explain or discuss nato ang about sa buoyancy na pata. Okay, I think na siguro may idea na no since ato na ni na discuss. Okay, but ako lang i-simplify no ang concept behind the buoyancy. Okay, start ta. So nani mga sample problems no, and the sample problems here are the past board exam problems no. Okay, so I guess if magamay niyo na to or mas masabtan ninyo, okay naman no. Bali if masabtan na gud ang principle behind the buoyancy, maka-answer na mo ato no. Or I mean maka-answer na mo diretso. Okay, so anyways, start ta. So buoyancy no, this is the Archimedes principle no. If buoyancy ka Archimedes no ang nakakuan, it is his principle, and then for pressure Pascal's no, principle na. Kaya sa ingon ni anybody immersed in a fluid is acted by an upward force. This upward force, wait. Okay. This is the buoyant force. Oops. Okay, which is equal lang daw sa weight ng displaced fluid. Okay, unsa ka ni? Explain to ha. So, let's say for example, this is our water surface, no? Okay, kana. And then this is our object. Let's say irregular lang ang iyang volume, no? Okay, so let's say the object ang object na to is naka-float lang. Naka-float sa imong oops. Okay, pangana no. Ano. Okay, bali naka-float ang ato ang object. Okay. So, unsa ba sabotan na? Ang buoyant force daw, or I mean the buoyant force is equal lang daw na sa bali equal lang na sa weight sa imuhang object no nga galutaw no, or the floating object or the submerged object magina na ba. Okay, let's say we know nga naa ni weight no, naa ni weight ang ato ang object no nga nag-act sa iyahang center of gravity. This is the weight ng object. Okay, ang weight daw ng, I mean the buoyant force daw equal lang na sa weight sa imuhang object no. Okay, so this is the buoyant force. Bali upward force na siya no, bali iya na itukmod ba. Okay, ano ha, bali yun sa man. And then our buoyant force ani is equal lang na ani no, ato tagsaon na. Okay, kabawatan no, weight of bali ano no, by summation forces vertical equal to 0, weight of an object walang daw sa buoyant force. This is the concept no, main concept sa to ang buoyancy. Okay, ana lang. So unsa ka ni? So pag breakdown na to ano no, ang weight ng object about ano, weight of an object equal lang na sa ano no, na. So equal lang na sa GS or specific gravity sa sa object nimo ano no, times gamma water times its total volume no. Okay? So since weight man to ano no, since whole weight ng object same lang na no, gamma no, total volume. Okay? Same lang na ha. So meaning if total weight ka, total volume ka, magina na ba? So pwede pa no, pwede ang kanisiya is the unit weight ng object na to. Okay? So this is the weight no. This kaning buoyant force, tuminaw ha. So equal lang na sa if buoyant force ka, kani ka mag-focus ka sa liquid na. Okay? Liquid na. And then sa man same lang concept no, gamma volume gapon. Pero atong gamma is the gamma ng water ha. I mean the liquid ha. The unit weight here is the unit weight na ng liquid. Okay? And the volume is the displaced volume no. This is the displaced volume. I mean submerged no. Other term nito is ano, the submerged volume. Okay, butan ni. Bali this is the sorry.
Ano lang. B submerged. B sub, no? Okay ka na. So, ano ta? So, ano to? Unit weight ng liquid times the volume submerged. Okay? So, ano lang. So, ang volume submerged here is the kaning yellow part, no? Kani. This is the volume nga nag-submerge. So, I hope na-gets na ninyo na ha. So, balikan ako. Weight, buoyant force is simply equal na sa weight, wherein yung weight na to is the whole object good ha. Weight ng object good na to. And then, times the total volume niya. Magina ba? Total volume niya. Okay? And then, equal lang na ang buoyant force na to in terms of liquid na ha. Ang liquid type, if sa type ng liquid, kung asa siya na submerge pa. Okay, and then equal lang ng gapon na sa gamma volume or in yung gamma na to is the gamma ng liquid, no? Gamma ng liquid may being water, oil, or etc. no? And the volume here is the volume submerged. Okay, ano ha? So this is the general concept no ng buoyant force. Okay? And then pwede din no? Pwede pod ang ato ang object ani is na kay nani no? Let's say for example, instead nga ga-float siya, kalibutan din no? This is float no? Nag-floating siya. Nag-float pa. Pwede pod nga completely submerge siya. So let's say for example, around din no? This is the water surface gapon na. Pero atong object kay around din eh. Layo na kayo no. Okay, so unsay metabuan eh. So kung moingon ta ang atong volume submerged na ni is the total volume na no. Okay, so mo ni siya. Total volume na ang ato ang volume submerged. Okay, so balinan lang ang concept no. So this is our V submerged or equal lang na sa total volume. Okay? Since nang ang whole volume na gud niya ba is na ugsok na gud ba no or na submerge na gud siya na literal. Okay, so same concept ani gapon gs ng object nimo times gamma water so gs ng object times gamma water times the total volume equal lang na sa gamma ng liquid times the total volume. Okay, so ina na ng concept. Pwede no? Inani case pwede na siya may ma-cancel no ang volume. If pangitaon nimo specific gravity pero na specific gravity sa object nimo or sa liquid ano no. Okay, balik ko na ko ha. This is the liquid no. Sa liquid ni. Sa liquid. Any liquid no. Okay, so I think kinana lang guro no ang general concept ng buoyancy. Okay, so apply na to no. Actually daghan ni sa Glenn say nani good ang tanan formulas niya pero daghan na sa lain klase nga ako ano. Lain klase nga scenario ba. Okay? So ako dai butang din no. Naga po ni weight ng object din eh. Let's say ano. Okay, ano no. Naga po ni siya for example, naman weight ga po ni ng object. And then this is the buoyant force ga po. Okay? Marginana no. Okay, so I hope na-gets lang ha. Proceed ta, sample problems na to. Okay, so kanina, start ani. This is a passport problems no tanan no tanan passport exam problems ni sa around 2015 upwards ba. Okay, so kano lang no FYI lang ba. Ang kaning buoyancy is I think mga 90 to 100% sure ni nga lalabas gud sa boards no. Okay, so meaning kani nga concept or nga topic ay importante gani no. Importante gani para sa pang CE para sa preparation sa board exam no. And pwede pod since general concept lang for our studies no as undergraduates, importante din nga makabawat ano sa concept behind ani. Okay, so anyways start ta ha. Okay kani. So wait.
An iceberg floats in seawater. So, seawater with 500 cubic meters of ice above, no? Above the water surface. Okay, sa pasabota na. Meaning lang nga na, ga-float ang ato ang object, no? Okay, so, duwing, saan ako, no? Saan ako duwing? Ano lang goro, no? Sa ubos. So, if, as for example, this is our water surface. Pati ba nga sa ubos? Sa galibot, no? Sakto ra ano, ganyan lang. This is the water surface. So, let's say for example, atong iceberg no, gana siya. Okay? So, ano lang. Sige, sakto lang. Nanandag sa ubos ng no? Okay, so an iceberg floats in seawater with 500 cubic meters of ice above the water. So, din no, pwede na tayo panganin, no? This is the volume above and this is the volume below, no? Or volume sub na lang. Volume sub na lang. So, volume above and volume sub. Kaya, ano na akong color, no? This is the volume submerged. Pati yun. Okay, so yung volume above na to is kaninga volume. Okay? And then this is the volume submerged. Okay, I hope nakita lang, no? Uh, okay, ano So, if the specific gravity daw ng seawater is 1.2, so SG ng fluid na to, no, or liquid, and of ice is 0.92. Okay, so lista na nato. So, GS oops, GS ng seawater is equal sa 1.02. And then GS ng ice na lang, I equal sa 0.92. Okay, isa pa. What is the total volume of the ice? So, pangita din is the total volume. Ila daw ang total volume. Okay, so anita. So, kabauta, no? Kabauta, from the figure, no? VT or the total volume equal lang na sa volume above, no? Volume above plus the volume submerged, no? Ayaw pag lang mga nila. Okay? So, kabaw, tanong based sa figure lang ba? Okay, so, may tabuan eh. Same concept lang. Okay, ano yun eh. Okay, so, what is the total volume daw, no? Nang kuha na to. So, ito ang general formula for buoyancy. Yan sa to. Weight ng object, no? Equal lang na sa buoyant force. Okay, so, substitute na to, no? So, kung matag weight ng object, simply, specific gravity niya sa object, times the gamma water, times the total volume, no? Equal lang na sa gamma ng liquid, no? Or, let's say, for example, in terms of specific gravity sa ta. So, GS ng fluid na to or liquid, times the gamma water, times the volume submerged, no? Volume submerged na, ha? Okay, sa may tabo din eh, cancel lang si gamma water, no? Cancel lang si gamma water. Okay, so, sa mabilin, substitute na to, ha? Okay, anil pala, no? I hope agree lang mo na V sub na to, pwede na to in terms of total volume, no? Or simply equal lang na sa V submerged equal lang na sa total volume minus dVA, no? Wherein yung VA na to, equal lang na sa 500, ilan eh? Cubic meter, no? Okay, 500 m cube, which is the given. Okay, the volume above. Okay, so saan eh? Substitute na to. GS ng object na to or ang object na to din is the ice, no? Iceberg. Okay, so GS ng iceberg is equal lang sa 0 point na dito. No? Isa pa. Times the total volume which is yung hinahanap, no? Or gipangita. Okay, so equal lang na sa GS ng liquid or unsa man, the seawater, no? Which is 1.02. Okay? Times the volume submerged. Unsa tong volume submerged?
kanino in terms of total volume. So maging ilan na siya? VT minus 500. Okay? So notice no? The ano na lang here is the total volume. So kuha na to, total volume is simply equal lang sa pila ni? Shift solve lang na to no? Para gusto mo dali. So 0.92 x no? Ana. Pila dito x. Oops. Sa tisod ko na no? Mo-type sa din no? X minus 500. So shift solve. So solve for x. Magawas no? Solve pilay assume value ba? Okay. So inani assume ta no mga higher value since volume above nato is 500 lang. Assume ta mga around 2,000 baro na no. Okay, so answer is 5,100 no. Okay. So this is the answer. Ano na. Okay. So I hope nagets lang ha. So as you can see no, nagamit lang nato ang kanalang formula which is the weight ng object nato ano no atod pa drawing no. This is the weight of the object no. This is the weight and then buoyant force itok mo dan niya pababaw no. Okay, so ina na din no. Wala na ako nadugay da, sorry. Okay, so ina na ang concept na no sa buoyancy na to. Okay, best example na ni notice no kanang kabo ba no ato iya na ba ugso. Ang tendency na mo na gid sa mosaka. So mo na ang that is the upward force no or the buoyant force okay involved sa kanang type of scenario no. Okay, so anyways, I think kuha lang ni no. So proceed ta ha. Proceed ta kanino. Sample problem number 2. Okay, this is a passport exam lang din no. And then kani siya is actually mas dali ni no. Dali ni na ni nga type of scenario. Okay, so saan eh? A stone weigh in stone weigh daw 400 newtons in air no. Okay, yun sa kana. And 240 newtons in water. Okay, determine the following. The volume of stone in cubic meter, the unit weight of stone in kilonewton per m cube, and then the specific gravity ng stone. Okay, ansa ni siya? Unsa ning weight ng air and weight ng water? Okay, actually no, ang atong timbang karon or kung magkuha tag weight nato, that is the weight in air no. Ano man, nagtimbang ta nga nada sa around lang or dinhi no sa surface lang. Wala ta lahi sa na ang scenario no if magkuha ka ng weight nimo in water magina na ba duha na ka klase actually. So ang kuan lang na ang point lang na more nagmahog nga makuan bali the difference or the difference ng ang weights nato in air and in water is equal na sa buoyant force no or the resulting force ana ba okay sa difference ng force nimo ba in air and in water that is the buoyant force maginana mahog ba okay so anyways nantay usa ka kuan din no formulas for nani diretso na lang ako ha so simply more na ginanira oops your weight in air minus the weight nimo in water equal lang na sa buoyant force. Okay, something like that pa. Okay, so I think kabaw na tayo no. That's na ni. So let's say for example no, okay pala. Yan na ni. And then notice ano wala specify no nga naka-on sa siya, naka-float ba siya na. Dito na tayo na. Since if wala specify, we assume or we default na to ani nga kuan is naka-submerge siya no totally yung weight na to ba. I mean yung object. Okay, so meaning around mga inanin na siya. Okay, and then this is the stone, no? Okay, mo ni. So meaning unsa man ni, ang volume submerged is the total volume, no? Okay, so kung fully submerged gud siya, this is the weight in kanino? That is the weight, no? Which is equal lang sa parang inani ba? Weight sa air minus weight sa water. Okay, and then mutok mo niya ang buoyant force.
Okay, so unsa ni? Substitute nato no. And then notice naka-newtons newtons pa ta. So okay, that's ano ni. Bali in terms of newtons na to ha per MQ pa tong unit weight no. And since gingan no, this is in water so we will use the unit weight ng water no in newtons. Okay? So substitute na to 400 minus 240 equal na sa buoyant force. Ano itong buoyant force? Gamma ng liquid times the volume submerged. And unsa ang volume submerged na to? Simply the total volume. Kaya pagkailan mo ha. Okay? Unit weight in water in newtons no, which is equal lang sa 9810. Okay, times the total volume since naka-submerge siya no. Kalimutan ha. You know? Okay, so we conclude na BT equals sa V sub. Okay, so saan eh? Simply, kuha na to si letter A, no? Which is the total volume. So, bali, mahog nga, ano no? 400 minus 240 all over 981. So, we get, no? 16 over 981 or 0.0163. So, this is the answer. Okay? So, I hope I get some, no? Anita, the unit weight of stone, no? Is letter B. Kaya kita. So, kuha na to ang unit weight niya, focus na tani no. Since notice no, magkuha tag unit weight sa certain object na to or let's say for example, mga soil ina no. We use the weight niya no in air no or di ba weight na niya nga normal weight lang ba sa di ba standard weight lang gud niya ba which is the weight in air no. So meaning pagkuha na to aning unit weight of the stone, we will use the unit weight in air niya no. Okay, ana ha. We will use the weight in air. So about ano, unit weight is simply ito, weight over volume. Aha. Volume or the since nag-weight total weight meaning total volume no or the BT ganina kana. Okay? So ang weight na to din is the weight ng air ha. This is the weight ng air dapat. And then this is the total volume. Okay, so substitute na to. So weight in air bali 400 newtons no. And then divide ko na lang 1,000 ha para maging kilonewtons. All over 0.0163. Okay, so meaning kuha na to no. Unit weight lang pala equal lang na sa bali ako bata na lang is simply 400 divided by 1,000 times answer no. Oops. Times answer. So we get 24.5535. 525. Okay, so this is the answer. Okay, so I hope pag-gets na ha. Letter C is the specific gravity lang, no? So, dali na na. So, letter C is the specific gravity or the GS, no? Or SG. Equal lang na, sound to. Unit weight ng certain object or fluid or depende, no? All over unit weight ng water. Okay? So, since, pwede na, no? In terms of unit weight na, since kuha na tong unit weight ganina, no? Just ka na. So, equal na sa 24.525 all over 9.81. Okay, so the GS is simply equal sa ganit. Bali, ans times, kung ano na, no? Ans times 9.81. So, 2.5, no? 2.5. Okay, so this is the answer. Okay, so I hope gets na nino. Okay, so dali na, no? Kung sa'yo na-notice ninyo, kanaya no? Ang napagawa ni. Bali, if not weight in air and weight in water, ato lang gina, no? Ang the difference in that is the kanang bali, that is the buoyant force. Magina na ba? Okay, presita. Kanino? Number 3.
Okay, basa na ta. A concrete cube siya ha. Gamma niya or the unit weight niya is 23.5 no. 0.60 meters 0.6 meters on an edge no or each side niya is 0.6 since cube ba. Okay, is submerged in 5 meters now of sea water. Okay, so SG daw niya of the sea water is 1.02. Calculate daw the force to lift the cube if there is no seepage pressure at the bottom of the cube. Unsay pasabatan ni? Sorry. Okay, unsay pasabatan niya? Okay, so let's say for example, this is our water surface, no? Or the seawater surface. Or the surface, no? Yan na lang. Ang cube na to din let's say for example, this is the pinakaubos na gid ba? Okay, yan na. Ang cube na to din is naagud siya sa pinakaubos. So meaning, nagkuan siya ba? Ning daw na gud maayo ba ning sink na gud siya ba until sa ma-reach niya ang bottom no. Okay, so ina na ang scenario. So unsay meaning lang ana, if inana siya meaning lang ana there is no buoyant force. Okay, so ang buoyant force nimo diha equal na sa 0. Nga naman wala dili na niya makaya og push no ang imong object to float or ma-submerge lang no in the middle sa ato ang liquid surface liquid no. Okay, so magina na ang concept pa. Since unsa man na down na gud siya ni sink na gud siya sa pinaka bottom. Okay, so ina na siya. And then notice ang gipangita lang ani unsa daw ang force no nga need siya nga mabira ba. So ang scenario ani niya, let's say for example no naa na siya rope no nakahigot siya sa rope pa sa color. Ayan. So let's say for example inani siya no na nakahigot nga rope niya din ba. Para maalsa siya. Ano ba? Para maalsa siya. Okay? So unsa ni? Okay, so pangitaw na ang force no nga mabira siya ba. Okay, so meaning that is the upward force now. So kung ato ni putlon paina na siya. Okay, so let's call that T na no. Force F na lang. Force F. Okay, so pila na. Assuming na the buoyant force no is 0. Okay, so unsa may tabuan eh? Unsa kay may tabuan eh? Okay, so notice no, if during na tong 3D niya, paina ni siya no. Na ano no, naka-fully submerged siya. And then, about ano, nani siya weight, no? Ang weight nga, weight sa imuhang cube, no? Na siya weight. Okay? So, unsa pa ilain weight ani? Paano niyo? Imagine, natukmod gud siya ba? Dili lang ko ano, dili lang weight itself niya, no? Ang nag-push niya pa downwards. Unsa pa? The pressure due to the water or the force due to sa liquid, no? So, pa ni siya, if ato ni siya extend babaw, notice, no? If pa-extend din na to babaw, unsay maporma niya? Maporma sa niya is nakita niyo? Naa siya weight ng water above, no? Okay? So naa sa day weight ng water above nga ang tendency niya gi-push pud niya. Gi-push pud niya ang imuhang cube, no? Okay, so ina ang scenario. Okay, so kung ato ni siya 2D, 2D ni nato. Bale na ni no. Ang weight above kani siya ang weight ng seawater above sa imuhang cube. Kaya naa pa na say force no or simply the weight ng water. Okay, so ang sabi na to, nagpasa na. Ayan na ha. Ayan, sa to color gani. Okay, and then, let's say for example, oops. Let's call this force F, no? Pila na ang force nga dapat makuha. Okay, so ano, no? Naa ni siya since, kanina, ako sa nearest. Okay, so since, weight ng water above lang na, meaning lang na ni weight ng water. Okay, nga nag-tendency niya, iya gi-push ba? Gadungan sa push sa imuhang cube, no? So this is the weight ng water. Okay, so unsa yang volume na nga nakapalibot kani sa tanan. Okay, so I hope na-imagine na no. Kani siya tanan. This is the weight ng water, no?
Okay, nagets lang? Unsa pa? Aside na napoy weight ng cube nimo no. Okay? Naa pa na siya weight no. Weight sa imuhang cube. Okay? So ano lang. So simply yun sa man. Kabawat ang buoyant force is zero no. O summation forces vertical ang tani. Okay, so simply summation forces vertical equal to 0. Okay, so anong concept ha? Basta nakasync na ganun sa pinaka-bottom, meaning lang nga na 0 yung buoyant force, no? Okay, so ano sa mali? F plus the buoyant force equal lang na sa weight ng water plus the weight ng concrete, no? Or cube. Okay, so assuming, no? I mean, given na 0.6 each side, no? 0.6 pa and then sa likod is 0.6 pa okay, so ano sa mali? F is equal, F plus BF, no? BF is 0 lang. Since nag-sync na gid siya. So F lang pala is equal sa weight ng water. Ano to? Balik ko na ko ha. Weight is simply ito, gamma times volume lang ano. Gikan sa formula ng gamma weight over volume. Okay, so ana ha. Unta no, no need na recall no. Okay, so kani. So weight ng water simply gamma ng water no or 9.81. Unsay volume niya? Volume ng water is kani siya no. Ayo pagbilang mo no. Kani tanan. Okay? Nga pala, no? Ang kanisiya, nag-sync daw ang imuhang cube at a distance 5 meters. Okay, pula na lang, pula. At a distance 5 meters daw. Okay? Mao niya nasa, nakasubmerge daw ba? 5 meters kanisiya. Okay? So, saan eh? So, simply, the volume ng water din is simply area, ayaw, pag ilang mo ha? Area ni cross-sectional area times the height, no? Area times height. So meaning area is simply 0.6, no? 0.6 squared times height nga 5 meters. Okay, so batsa move sila na ako, no? Then, kung saan yung password. Okay, so ano man eh? Plus the weight ng cube na to, no? Or ano to? Unit weight ng cube is simply 23.5, no? Oo nga pala, no? This is seawater pala, no? Seawater ni, so ano limot ka na. Napakay 1.03 din eh. Okay, so ano pala no? Limot ka na. So 23.5 times the volume ng cube na to. Ano saman? 0.6 square cube na lang, no? 0.6 cube. Okay, so meaning kuha na to si force, no? Equal lang na sa kani. 1.03 times 9.81 times 0.6 squared times 5 plus 23.5 times 0.6 times so 23.26. So this is the answer, no? So meaning lang na it will take 23.26, no? At least 23.26 bago nimo ma-flip ang kaning cube, no? Given nga nakasubmerge siya at a distance 5 meters, no, from the surface. Okay, so sa naglibog, no? I think mauna na nyo ninyo ang unsay basihan na ba? Basihan ba nato is the babaw or ubos, no? Okay, so ano lang, no? Kung unsa lay bali from the surface lang niya ba? Same gani if mo ano tanga kato sa mga hydrostatic forces ba ang gate is 2 meters above sa mga na gani something. So we assume na lang na the 5 meters here is from the surface up to the pinaka first nga ma-reach sa umagkan ba or bita topmost pinaka topmost gud ba. Okay, so ana lang. So ina lang no, dali lang. So I hope nagets lang ni no. Okay, so prosita ha. Prosita sa kaninga sample. Okay, kani dali lang no.
A solid object having a specific gravity of 3.5 is floating on a liquid having a specific gravity of 13.6. So this is a mercury, no? The volume of the object is 0.02 m cube. Okay, letter A, determine the weight of the object in kilonewton. Letter B, what percentage of the total volume of the object is exposed above the liquid surface? Letter C, what additional vertical force in kilonewton is required to completely submerge the object? Okay, saan eh? So, dali na, no? Bali, since floating siya, notice floating daw. So, mahugog ginani no around nila. So, let's say for example, this is our ano lang. This is our liquid surface balik. And then this is our oops. Okay, so what akabaw no? What akabaw unsa if pila ka percent, I mean unsa nga part ba ang or pila how much ba ang na-submerge niya. So, balik ko na po natay weight no? Weight ng object nato din eh. And then the buoyant force nga mag-push niya na. Okay? And then this is the volume nga na-submerge. Okay, so let's call this ko ano? V sub. Okay. So what na to no? Mga given, given no? Bali SG, GS pala. GS na lang. GS ng object is equal sa 3.5. Pa GS ng liquid, fluid equal sa 13.6. Sa pa, total volume. This is the total volume, no? Because the volume of the object mo daw equal sa 0.02. Okay, so ano lang. So ano eh? Determine daw the weight of the object. So, dali lang, no? Nga naman, letter A, dito na tayo. So, letter A, ang gipangita lang is the weight daw ng object. Okay, so ano to? Simply, gamma ng object times the total volume or pwede ba, no? In terms of quanta, specific gravity, pwede po, ano na lang, GS niya times the gamma water. Okay, so, yun na lang, no? So, therefore, weight ng object is simply GS niya is 3.5 no? Times gamma water times the total volume which is the given. No? Okay, so kuha na to ang iyahang weight lang equal lang sa pila ni 3.5 times 9.81 times 0.0. So 0.6867. And then this is in kilonewtons. Okay, so this is the answer. No? Imagine, kung ano, no? Pass board exam, and then, ina na lang gipangita, no? The weight lang, no? And then given pagod, no? So imagine, dali agad, no? Pakita sa letter B, no? Okay, letter B, what is the percentage daw ng sa iyahang of the total volume of the object is exposed above the liquid surface. So meaning, mahog, no? If percentage gipangita, ano lang, VA daw, VA over the total volume in a times mo lang 100%. So, mauni ang gipangita na. Okay, so yun na lang. So, I hope na-gets na. Okay, and then, ano pa? Kabauta nga, total volume is equal lang na sa VA plus the volume submerged, no? Or pwede po, no? Ano na lang? Pwede nga, ang volume sub nat, I mean, VA, ano ba? VA equal lang sa VT minus the V sub, no? Okay, so pwede na, no? Okay, so I guess ikabaw na siguro mo. So, move na. Okay, so pila doon na. Saan na to? We'll use the concept of buoyancy. Which is equal lang daw sa, I mean, equation niya is weight ng object nimo
equal lang na sa buoyant force. Okay, so saan eh? GS, weight ng object is simply mo ano, 0.6867. Equal lang na sa buoyant force, so saan to? Gamma ng fluid times the volume submerged, no? So, gamma ng fluid is in mercury, 13.6 times 9.81 times D, yun saan eh? Volume sub kani. This is the volume submerged, no? Kani siya, volume submerged. Nga naman, the buoyant force ta. Okay, so notice, no? V sub lang ang ano na lang ani. So, kuha na to si volume submerged, which is equal lang na sa pila ni. Bali, no? Kanina lang. Ans divided by 13.6 times 9.2. So, we get V sub is kanina lang. 7 over, kanina lang. 5.147 times 10 raised to, pila ni negative. So meaning no, ang volume na nga na submerge niya no, kay gamay na kay nga part no, since sabotable din no, since the liquid here is the mercury no, so bugat kay no. Okay? So unsa ni? So notice, ang gipangita na to is the percentage ng volume above no. So meaning, I guess kabawon siguro mo no, pwede ta mo ana nga VA over VT or kanina ta. VT o minus V sub no, all over total volume. Pila na siya no, in percentage. So substitute na nato. The total volume is 0.02 no? Minus the V sub nga 5.147 all over the total volume. Okay, so para maging percentage times 100% lang. Okay, so meaning the percentage lang ng VA over VT equal na sa pila ni? Ano na lang? 0.02 minus ans over, 0.02 times 100%. So we get 74.265. So meaning this is the answer no. So unsa meaning ana? 74% daw ang volume niya nga above siya sa surface. So meaning gamay lang gid no, around 35% no or 25% lang sa imuhang volume ang nasubmerge niya. Okay, na lang. Okay, kanita letter C. What additional vertical force daw in kilonewton is required to completely submerge the object? Okay, so unsa na yung scenario ni no? Instead nga nag-float pa siya ina nita. Okay. Na. And then na completely submerged na gid siya. No. Ana na siya. Okay, so unsa yung metabo na? Nagibantay weight ani no. Nagibantay weight. Okay? And then nagibantay buoyant force. Okay, so ano no? Natay buoyant force and then kanino? So ang pangitaon na ni pila daw ang additional weight no? Mga na ba? Pila daw ang additional weight niya? Let's call the or an additional force para mo completely submerge siya. Magina na lang ba? Okay, from ang scenario ni original kanilang sila no. Mo na nag-float pa lang siya. And then pila daw ang kaninga force magnitude nga para ma completely submerge na gud siya. Okay, so saan siya? Simple na nilang. Or we can summation forces vertical na tani. Okay, sa ni? Summation forces vertical equal to 0. Okay? So BF equal lang sa weight ng object na to plus the additional force F. Ano lang? B sorry. BF is simply 13.6 times the 9.81 since fully submerged na kaninang whole percentage na or whole weight niya or whole volume pala. 0.0 equals the weight ng object is kanino? Di na nagbago, no? Di na ma-change. 0.6867.
plus the force F. Notice that is the unknown na lang, no? So, therefore, the force F na to is simply equal lang sa, 13.6 times 21 times 0.02 minus 0.686. So, or 1.98. Okay, so this is the additional force F, no? This is the additional force para ma-completely submerge ko siya or ma-push ba kay dili enough lang, no? Dili enough lang ang weight itself niya para ma-fully submerge na siya. Okay, so bali na lang concept, no? Notice purely concept lang talaga, no, ng buoyancy ang atong gi-apply, no? Okay, so I hope na may idea ha. Nanagad na siya ha. Okay, proceed ta. Kani number 5. Kanina, no, this is a parang medyo difficulty, yan, difficulty niya ba is taas-taas na compared sa mga last sample problems. Okay, so kanina, a barge daw weighing 350 kilonewton when empty. Okay, so kung empty mo, ang barge pala, no, parang ano ba, more barko ba, no? Barko ba? So, for example, ano lang, and then, ano na ba? So, okay, so, if empty, empty pa siya, mo na siya, okay, gaya na ba? Barge, mo na ako manumduman, yung barge. Okay, so basta barko, weighing 350 daw kung empty pa siya. Tingin sa pa. Is 6 meters wide, 3 meters long, 15 meters long, 3 meters high. Yun sa na. Ipato na siya 3D, no? So, ato lang na. Okay, so no? Ang wide niya, ano siya, no? 6 meters wide na siya. Okay, yan na ha. 15 meters long, no? And then, 3 meters high, no? Okay, so ano niya itong barge? So, kung ito ni siya i-3D, no? I mean 2D na to, ano siya? Okay, so unsa pa sa bata na? 6 meters ka din 3 meters na ka din And then the 15 meters is perpendicular sa atong screen, no? Magana na ba? Okay, sa pa. Floating upright. So kung mga tag-upright, no? Wala sa ning tilt ba? Gaan na lang upright na siya. Okay, mga pala, no? Ako i-rest na ng dimension, no? Ato na kulay green para dili ka. And then 6 meters. Okay, sa na floating upright, okay. Evaluate daw the draft, no? Draft there is the, kanino? Let's say, for example, this is the, nag-float siya upright, so meaning, straight. Okay? So, this is the surface. Ang draft nga pasabot na is the, from the surface up to its bottom, no? This is the draft, let's call that draft D. Pila na. Okay? So, when transporting 3,000 bags of cement along a river, no? Each bag daw having a mass of 40 kilogram. Assume specific gravity of the water in the river to be 1.0. Okay, so unsa metabo ni? From the container, from the barge lang daw nga empty, ato daw gibutangan og 3,000 kabuk bag, no? Which weighs 40 kilograms each. Ano ba? So ang may tabuan na, instead nga na siya, galutaw pa siya at higamay pa kayang draft pa. Kung butangan na tong object, muha na siya no, maugsok. Kay since bugat siya no, bugat ang object na to or mga bags no, sulod. So meaning nga na nagade mo taas gid ang draft, wata ka ba pila na, mao nang gipangita no. Okay, so meaning nga na napatay mga object sulod din no. Okay, mga bag ba na. Basta no, mga bags no. Bags of cement na ron, mga bags of cement na. Okay, so unsa man ni? So kung ato siya in terms of forces, notice no, napatay weight no, weight ng barge na to, which is the 350 if empty daw. Okay? 350 pa siya if empty. Na ha. Unsa pa? Napatay weight sa unsa?
sa ato ang kanino? Sa ato ang bags, no? Ang weight sa ato ang mga bags. I hope pagbilang mo, no? Napa siya weight ng bags, no? Okay? Nga naman, dili lang ang weight itself sa barge ang paugsok, no? Gibutangan na itong mga bags of cement, no? So, meaning napatana. Yun sa pa. And lastly, the buoyant force itself, no? Okay, sa buoyant force. Nga ang tendency, iya na itukmod pa babaw, no? Okay? Ano na? Bali, inana na siya. Inana ang scenario niya. So, ang goal na nato, kuhaon sa nato ang weight ng bag, no? In kilonewtons pod, no? Since, notice, kilonewton ang kuhan, weight niya if empty. So, meaning, ano na ta? So, kuhaon sa nato, no? Weight ng bag is equal lang na sa kani. Since 40 kilogram daw ang each. And then, 3,000 tanan, ano na lang? 3,000 kabuok. I-times nimo 40 kilogram kay 40 kilograms each ka daw. Okay? Unsay bata na eh. Kabauta, weight is just mass times the gravitational acceleration. Ay, kalimutan na ha. So, times mo lang 9.81 meter per second squared. This is in newtons pa. Newtons pa ni. Okay? Himuon na to kilonewtons by simply dividing it by 1,000. Okay, so I hope kabaw na dyan mo mga conversion ha. Okay, so meaning weight ng bags or the total weight ng mga bags equal lang na sa kanita, no? Ano na ako? 3 times 9.81 times 14 na ako. So equal lang na sa 1177 kilonewton. So this is the weight ng bag na to. Okay, so sabi na eh. Simply, summation forces, vertical lang ka. Okay, so sa man, BF equal lang na sa WB plus the weight if empty, no? Or the 350. Okay? WB here is kanino? Nakuha na to. 1177.2. Okay? Sabi ni, BF is just simply equal sa ano to? Gamma ng liquid times the volume submerged, no? Volume submerged. Okay? So, sabi ni, so meaning, ano no? Volume gamma volume, gamma here is the gamma ng liquid, no? Or 1.03 since reverse, ano? With a specific gravity nga 1.0 times the 9.81 pangutan na P insang volume. Okay, kani ha. Volume here is simply this area, no? This area, kani nga area times ka length. Times length, no? Okay, so I hope nakita lang ha. So meaning kanita, area niya is simply equal sa kani 6 times the draft nga D. Okay, I hope pagailan mo ha. 6 times the draft nga D, that is the area. Okay, and then times pa ka pila? 15, no? Okay, since yung 15, that is the length perpendicular kani siya. Okay, so let's say for example, ina niya ang noun niya, no? Ano na? So around the knee and then okay. Okay, so meaning this is the draft D, no? Magana na ba? Okay, so meaning this is the volume niya. Volume nga na-submerge. Okay, so I hope na-imagine nyo ha. So draft D, ano equal lang na sa pila ni? Plus 350 pila ni? 1527.2 kilonewton. Notice danaw na lang is the draft, no? So kuha na to si D, equal lang na sa pila ni? Kabata nga, no, is simply 1527.2 over 1.03 times 9.21 times 6 times 15. So 1.679. So this is the final answer, no? Okay, so sa bata na 1.67 instead nga 3 sa yang 3 meters nga height 1.679 1.679 meters lang daw ang nakasubmerge. Okay, sa imuhang whole barge, no? Okay, so yan na due to the weight ng barge itself at saka sa mga bags, no? Okay, so yan lang. Actually dili pa din, no? Dili pa din yang lisod-lisod. Bali katong usa katong ma-change ang water ba.
lang walaan din no bali pohon na no ma-encounter na ninyo. Okay, so anyways, kanila sa ta basic concept na sa ta sa buoyancy. Sorry. Okay, so pasita. Okay, kani. A cubical block 0.3 meters on each side has a specific gravity daw of 2.35. Okay, what downward force in Newton is required to keep the block in equilibrium if it is completely submerged in the liquid whose specific gravity is 4.7? Sorry, ano sa pasabot na? Anita, ato i-follow ang iyang gingon. Ang object nimo or ang block nimo is naka fully submerged. So meaning, let's say for example, this is the surface na inani na din nimong block. Okay, naka fully submerged siya. Fully submerged na siya. Okay, so unsay pasabot ani? Meaning na imong volume sub is simply the total weight lang niya, no? Okay, so I hope pagbilang mo ha. Nani say weight ng kuan mo? Weight sa imuhang cube, no? Or the weight ng object. Okay? Pila daw ang buoyant force niya ang gipangita mo na no? What is the downward force pala no? Downward force in Newton is required to keep the block in equilibrium. Ana pala no. So pila daw ang BF? Di ba? BF ni pila daw ang kani nga force. Okay, pila daw ni nga force. Okay, ang tendency kasi ani same concept ni ba? Same ni concept kani. Kay dili ikakadaog ang iyahang weight itself no para ma-submerge siya ba. So meaning napatay dapat additional force no para ma-completely submerge. To completely submerge para ma-completely submerge. Ayan lang. Okay, so I hope na paano no na nagets lang nila. So pila daw na ang force F no para ma-completely submerge ko siya. Okay, so simply, same lang po, no? Summation forces vertical lang ta. Okay, so ano ni? BF equal lang sa F time plus the weight niya, no? Okay, ano lang? And then the unit weight ng liquid na to is simply 4.7, no? So meaning sa to, BF simply gamma times volume submerged, or the volume submerged here is the total volume. Okay, ulit siya ta. 4.7 times 9.81. Ang total volume niya is D kanino since block siya at a dimension na 0.3, 0.3 and 0.3. So 0.3 cube no ang volume submerged or the total volume. Okay, equal na sa F plus the weight no. Weight ng imuhang cube pila man? GS ng cube or 2.35 times 9.81 times the cube po no. Okay, so meaning kuha na to si F which is equal na sa so bata na no is simply ano lang 9.81 times 0.3 cube. I hope okay lang mo no times malang times 4.7 plus 2.35. Bali ang gibot na ko no is minus pala minus i-transpose na ako sa kabila ang kanang equation no. And then mga common terms ba ako ipagawas na. So 0.622 kilo newton. Sorry. So mao ni nga force para ma-completely submerge gud siya kay ang tendency mo gani di pa enough si weight niya no, weight ng cube. So meaning napay dapat mutukmod pa ubos no para completely submerge gud siya. Okay, so I hope na-gets na no. So ina na lang. Okay, so proceed ta kanino number 7. Okay, last kuha ni last katunga ta. So a solid spherical ball with unit weight of 8.64. So mo na lang unit weight sa mga object no or the ball floats daw nag-float siya in a dead sea no which has a specific gravity nga 1.24. Find the percentage of the volume draft to its total volume. Okay, sama ni. So pangitaon na nato ang oops.
Pila daw ang percentage ng volume draft. Ano ang volume draft? That is the volume submerged, no? So, pila daw ang V sub over the VT in percentage, no? Pila daw na. Mo nagipangita. Okay, so sama na. Ang drawing pala ni, no? So, ang scenario kanina ni. Let's say, mo mo surface. Okay, and then natay sphere, no? Sphere. Okay, na lang. Nag-float siya. Float man gingon. And then, this is the volume submerged. Okay, this is the V sub. Okay, so given, no? Given tanan, given unit weights, specific gravity, now, saan simply using the formula, weight ng object nimo equal lang na sa buoyant force acting. This is the weight, no? This is the weight. And then, yung buoyant force nga, mutok pa. Okay, or simply summation forces, vertical lang, no? Inana lang. Okay, so sabi na weight ng object is simply equal sa gamma times its total volume, no? Okay, ayaw pagbilang mo ha. So, gamma niya is 8.64. Ganyan lang. Sa to sa what? So, gamma ng sphere, object na lang, times the total volume equal lang na sa buoyant force or gamma ng fluid times the volume submerged, no? Okay, so, unsa inyo nabantayan? Gipangita na to is the V sub over VT. So, ayaw pagbilang mo no, na V sub over VT is equal lang pala sa, saan V object. Ah, gamma ng object over the gamma ng fluid, no? Or equal lang na sa GS, ano lang. Okay, so, yun na, no? Ayaw pagbilang mo ha. Nakita lang. Divide both sides by VT din VT. And then, divide both sides by gamma F for the gamma ng fluid. Yan na lang. So, equal lang na sa gamma ng object is 8.64, no? All over the gamma ng fluid or the GS, no? GS niya is 1.24. And then, times 9.81. Okay, and then since percentage kipangita, times mo lang 100%. Okay, so we get the percentage ng volume submerged over the total volume equal lang pala sa pinani. Ano lang, 8.64, 1.24 times 9.21. So, percentage niya is, times 100 pala, no? Times 100. So, pila ni? 71.03 na lang. So, this is the answer. Okay? So, nagets ba? Wala na lang. Notice, no? Same concept po, no? Balik-balik ka ganang concept, no? Weight ng object equals sa buoyant force. Or yung buoyant force na to is the gamma ng fluid times the volume nga submerged, no? So, ang bali, as you notice, no? Gi-twist lang niya or giliko-liko lang ang problem ba? Given na mga different scenarios pa. Nag-float, either nag-float or nag-submerge or na-sink sa bottom. No, inana lang ang scenario good for the buoyancy. Basta kabaw lang kita sa general formula or general principle, okay na kita na. Okay, bisan pa mag-iliko-liko na to ang problem. Okay, so I hope so far no nagets lang ninyo ha. Okay, then so mo no. So proceed ta sa kanino. Last 5 problems no. Ilang kapitan Okay, I guess balik na no number 8. A cube daw has a side nga 0.6 or in meters this is mo to 0.6 in meters no 600 mm sa each side. So in meters this is 0.6 meters. Okay, what force daw is required to completely submerge the cube in water if its specific gravity is 0.8? Kung nabantayan nyo. Same lang sa kaning problem no. Kani siya. Okay, so copy lang ko niya. So copy din ako. And then paste ko din nila. So wala na siya. Oops. Ano lang.
Same lang, no? Same lang, no? Isa pa, submerged in water, no? Water siya, in water. Ang mukha, no? And then the specific gravity ng object na to is 0.8 sa cube na, ha? Sa cube na. Kaya gisubmerge sa water, so kabaw na ta sa iyahang unit weight, no? Okay? So, saan ni? Simply, dito na ta ni. Summation forces na ta, vertical. Okay? So, ano man? BF equal lang sa force times the weight. Okay? As you notice, no? Summation forces vertical lang kita, no? Kani pala, no? Kani Lisa, no? Instead nga 0.3 ka. Lahi na, no? Ito, what's the wrong one? Okay, so ang dimension na niya is kani 0.6 na, no? 0.6. Okay, so unsa ni? BF here is simply, unsa man? Since water siya, 9.81 ka, no? And then volume submerged is a total volume, no? Kaya since ang scenario, pila daw ang force para ma-completely submerge siya. So, na fully submerged na siya. Total volume here is simply 0.6 cube, no? Equal lang sa force F plus the weight ng object is simply 0.8 times 9.81, no? 0.8 is the specific gravity ng object, no? Times the total volume or 0.6 cube. Okay, so unknown here is the force F na lang, no? So, kuha na to si force F, equal lang na sa, okay, so shortcut na sa nato, no? 9.81 times, 0.6 cube times, parenthesis na ito, no? 9.81 minus 0.8 times 9.81. Yan, oops. 0.4237 or 424. Sakto. Kilonewton. So this is the answer. Okay, so meaning lang, we need 424 kilonewtons para fully submerge siya. If wala na nga specific force, meaning ga-float lang siya, no? Ga-float lang na itong object, no? Or meaning nasa volume exposed above sa surface. Okay, so may na ang concept lang, no? Okay, dali na, no? Balik na, no? I think naboringan na mo, no? Sige, balik ka. Okay, Anita. Okay, kani. Ano sa kani? A sphere of radius 400 mm is immersed, no? Immersed or completely submerged in a seawater, no? Na given specific gravity, 1.028, by anchoring it to the bottom of the seabed. Okay, sana ni. The mooring line was observed to have a tension, no? Tension of 80 newtons. Okay, so sa kanay. Evaluate the specific weight of the sphere, no? Or the specific weight ng object na to in kilonewton per. Okay, so ang sasabutan ni. So let's say for example, no, ang scenario gud ni kay ano, no? Yeah, na. And then that is sphere, no? Na gibira na or let's say for example, gikan na sa bangka, no, ana, bangka. Okay? Naka-attach na siya, magana ba? Ano siya. Okay? Okay, meaning, na daw ni tension ng kaning rope, no? Magana na gani ang scenario sa. Okay, magana na, no? And then notice, no, datay ko din ni weight ng sphere na to. Weight niya and then itukmod pa na sa buoyant force. Okay, so ina na lang. And then mo na, no, mo na nagka-cause ng tension 8, which is 80 newtons, no? Sa kuha na to. Okay, so so ni simply focus na to sa sphere, no? So mo ginani.
If mag-focus na sa sphere, unsay mga forces involved niya? Una natay weight niya, no? Weight ng sphere na to. And then napatay buoyant force. Unsa pa? Simply if ato i-cut ang ato ang rope, naa pa ni mo gawas nga tension involved, no? Tension involved. Which is equal lang na sa kato, 80 newtons. Okay, so yun na. Simply summation forces vertical na ta. Equal to 0. So ni T plus the BF equal lang na sa weight sa imuhang sphere. Okay? T there is the 80, no? 80 plus the buoyant force, which is equal lang, since ko ano, 1.028 ta. Ang water na to, I mean, ang liquid is seawater, no? So, meaning, times na to, 9.81, or since this is in newtons, 9810 na. Okay? Equal lang na sa unit weight ng sphere times the volume, no? Pila volume niya. Notice not a given radius, no? Or we can say this is 0.4 meters nga radius. Okay, so ano to? Volume ng sphere simply equals sa 4/3 pi r cube, no? 0.4 cube. Okay, so I hope pabawara mo na, no? Sa volume sa sphere, no? Okay, so ako sa move na. Nakuwang pala, no? Kuwang. Kuwang ni volume ng sphere. So, napapad ni 4/3. Oops. Okay, so ano, no? Sorry. Taas na ako, no? Bata na to sa ubos. Ha? Okay, so meaning, given ano na no is the unit weight ng sphere. So, we expect unit weight ng sphere in newtons pa rin, no? Okay, sipsol na to. 80 plus 1.028 times 9810 times 4/3. And then, once over 4/3 by times 0.4 cube. Okay, so kuha na to, no? 10,383.01 newtons po ni per m cube. So, or pwede po, no? In kilonewtons, this is 10.38. Okay, so this is the answer. Oops. Okay, so I hope no, nagets na niya. Okay, ay kalibog no. Since tension no, or meaning mo sa gaana ba? Gagibira lang ba? Okay, so gets lang. So I think gets agora no. So pasita ha. Kanita. Saan? So ay kakana, 99 lang na to. So a tank contains two liquid. Okay, half sa tank kanina doon na to ha. So ang tank daw nag-contain ng two liquid. Okay, ang half daw niya is has a specific gravity nga 1.2 and the other half has a specific gravity nga 1.5. Sa meaning nga na, ubos ang 1.5 no, obviously no. So around din ani. Since half man, half sa niya height ni. Let's say ana. Okay, this is the 1.2 nga GS, this is the 1.5 nga GS. Ngayon lang. Okay, basta ka na no. Nakakalaya na din ano. GS is equal sa 1.2 and then GS. Okay, isa pa.
And a metal sphere with radius daw nga 200 mm or 0.2 meters and specific gravity ng sphere is 7.4 is submerged such that half of the sphere is in the liquid of Sg 1.2 and the other half is in the liquid of Sg 1.5. Unsa pasabot na? Natay sphere, no? Natay sphere nga dapat daw ang half sa iyang volume. Okay? Ang half niya nasa kani nga part, no? Kani siya nga part. Kani ang half niya. Na. Okay? Isa pa. And the other half is kani. So meaning na in between lang siya ba? Nag-float lang siya in between sa dapa. Okay, this is ako, diba na? Ako isuwat. This is half niya, ano lang. Half ng volume. Kani B over 2 ni B over 2. Okay, so half-half lang ang volume. Okay, yun sa ba? Evaluate daw the buoyant force acting on the sphere. Okay, so ato sa ano? So notice, no? Notice natay weight din, no? Weight ng sphere. Okay, either side, no? Or ato lang itibuok tanan duha na say weight niya. Okay? Tibuok weight sa sphere. And then notice sa pa, natay mga buoyant forces, no? Duha. Ngayon man, duha tong liquid, no? So una natay buoyant force due to the BF1 lang ni. BF1 due to the first liquid, no? Or the kaning 1.2 nga GS nga liquid. And then the other pod BF2, no? Due to this liquid pod, no? Ano no? Okay, so meaning duha ka buok yung buoyant force since duha ka buok liquid, no? Duha ka buok liquid ang involved. Magina na ba? Okay, so I hope gets na, no? Okay, so yun na ni. Simply, ang first gipangita is the buoyant force lang, no? Or letter A, pila daw ay ang total BF. Equal lang na sa BF1 plus DBF. Okay, so buoyant force ata. So BF equal lang na sa to gamma ng fluid ha times the volume submerged. Unsa mga submerged nila per liquid simply half lang, no? Half lang ng total volume. Okay, so anita. First is the 1.2. So meaning 1.2 times 9.81 times the volume submerged niya which is the 1/2, no? 1/2 lang ng 4/3 by r cube which is 0.2, no? Ang radius. Okay? So plus pag with 1.5 actually same process lang, no? 19.1 times the 1/2 ng 4/3 by okay. So we get the total buoyant force equal lang sa pila ni? Kung sana no is ano lang i-isolate na nato ang times 0.5 times 4/3 times pi, no? Pag-day pi, no? Pi times the 0.2 and then ano ko no? Ako ay 1.2 plus 1.5. Ano lang? So 0.4438 no? Check na to. Fix tama lang. So 0. Kilonewton. Okay, this is our total buoyant force. Okay, it's lang. So as you notice, no, basa ko na ginatong scenario, no, kung unsa unsa ang gipangita, unsa ang forma na ba forma sa tong figure na sa okay. Number 2, obtain the tension of the cable to keep in the sphere in this condition. Okay, ansa siya? So instead daw, no, instead nga weight ng sphere lang, or di ba weight ng sphere, I mean, instead nga na, ang scenario ni, no, since notice, I think ang scenario niya, ano lang, okay, tanaw na to ang, ano, we get the, unsa na to ang weight ng sphere. Okay, equal na sa, unsa man, unit weight niya, or specific gravity, 7.4, no? 7.4, check na to ha, tanawa ha. 7.4 times 9.81. Kung saan na to yung weight niya. No?
This is the GS, no? GS ng sphere times gamma water times the volume, no? Which is 4/3 pi r cube. Okay, so pila ni? So 7.4 times. So 2 point, awa. Okay, so unsa inyo na-notice ani? So unsa inyo na-notice? Notice ang resulting buoyant force 0.44 lang. And then the weight niya is 2.433. Unsa pasabotan na? Meaning na if dili na nato ikuan, buhian na nato walay magkupot, ang imuhang object or the sphere maabot na sa around sa ubos, no. Agree lang. Kay bugat kay siya dako kayo ang force, no. Maabot or I mean dako kayang weight compared sa mupugong lang nga buoyant force. Okay, so meaning sa meaning na dapat naa pay magkupot nga kani. Na kay magkupot nga rope sa babaw, no. Kuta na nimo, ibitay na nimo. Okay, since rope na siya tension, no. Mana na siya. Okay, so meaning na magkupot dapat para dili ma-maintain ang scenario mo good. Obtain the tension of the cable to keep the sphere in this condition para daw may nana half-half lang. Half-half. Okay, so unsa mabuhat na to? Simply summation forces vertical gyapon ta. Equal na sa BF1 plus BF2 or the total BF plus the tension equal dapat sa weight ng sphere. Okay, ang BF is 0.448. Weight ng sphere is 2.438. Subtract lang, no? Minus 0.438. 1.989 na lang. So this is the tension. Okay, if the liquid is all water, determine the buoyant force in the sphere. Na. So instead, third scenario, ano no? So meaning, all water na daw, no? Ang liquid. So ano siya? Okay, this is the sphere. Okay, ang pangita, pila daw ang iyahang BF lang. Okay, ano lang? That is the third scenario, no? So letter C, simply BF here is simply equal lang na sa 9.81 times the volume submerged, no, or the total volume, or wherein 4/3 by and then 0.2. Okay, so meaning BF if water tanan diretso na, no, times 0.329. Okay, that is the answer. Okay, so ano lang, imagine taas ka, no, pero kung ato di basahon is dali ra, no, dali ra makuha. Okay, so I hope nagkuha lang, no, nakaulit pa ta. This is in all water ni. Water na ni siya. Okay, so dali ano. I hope na gets lang, no? So anita. Okay, happy tata. A 500 cubic centimeter solid having a specific gravity na sa iyang specific gravity 2.05 is submerged into liquid interface. So, same scenario ni. Okay, tanaw na to. Part of the solid is in mercury. Okay?
So, mercury, and part of it, other part niya is oil. Ang pangutana, what part of the solid is in mercury? Number 2, letter B. What part daw of the solid is in oil? And then letter C, if the liquid daw is all mercury, what part of the solid is in mercury? Okay, so ang gipangita ni no is the percentage lang na. Bali, percentage lang ng total volume ay the part niya, maganda ba? Over the total. Over the total. Okay, so ano? I think mas maayo nga i-convert sa nato no? Ang kani. Convert na to siya si 500. Enta. Ang convert na to si 500 cm cube into meters. M cube ba? So, pila ni? About nga 1 meter is equal na sa 100 cm. So, i-cube din na to. So, pila na siya? Bali, mahog ni 500 over 100. So, pila na? 5 point, ay 5. Okay. Ginanin ako no para since dali na lang ba? Okay. Pero since nasanayan na to, no? Nahanad pa tag mga in meters na nun. Okay. Kani, dawing tanong. So, ano yung scenario niya? Okay, na. And then, so duha to liquid, no? Kani siya is, this is mercury ni. Mercury. Okay, mas maubos ko ng mercury. And then, babaw niya is oil. This is oil. Okay, and then this is our sphere, no? Or the solid. Hindi pala, wala pala gingon. So, let's say, ano lang. Okay, nada sa interface ng duha ka liquid. Okay, so ang pangutana na, ano no? Let's say this is the B1, this is the volume 2. Okay, so what ka ba no pila ka part ba pila ka percent pila volume ana sa oil nga part, pila volume sa mercury nga part. Okay, so ako na. This is the volume sa for kuan and this is the volume for. Okay, so balik ko na suot no. This is B1, this is B. Okay, nagets na. So, pataka ba no pila na? So, letter A, ang gipangitaan na is the pila daw ang V1, ano na, in mercury pala, no? So, V2 over pila daw ang percentage. Pila daw ang percentage. So, pangitaan na to si V2 over the total volume. Pila daw na. Okay? Ano lang. And then, notice, no? Notice, from din nyo, about ang total volume equal lang na sa V1 plus V2, no? Okay, ano ha? So, I think kabaw na nakita lang, no? So, saan na? Okay, balik ka din eh. Anita. About nga ang imuhang object, na siya i-weight, no? Okay, na siya i-weight. No? About ana. And then, sa pa, napod siya buoyant force, una, due to the oil, no? And then, napod siya buoyant force, due to the mercury. Let's call that BF2. BF1 una, BF2 ang usa, no? Okay, so, sana? Dito ta. Dito ta, summation forces vertical, no? Equal to 0. Okay, so ano lang? So, meaning, weight niya equal lang na sa BF1 plus DBF2. Okay, so, ang weight niya? Notice, given ta specific gravity no ng solid na to. So, meaning, ano ta? Given the specific gravity, so 2.05 times 9.81. Yun sa pa, 2.05 sa to. And then, times the total volume, no? Times dBT. Ano na, ito na dBT. Times dBT. No? Since weight pa ta. Equal lang na sa BF1 niya, ni. BF1 is simply, kato no, since oil siya, no? 0.8, 9.81 times dV1 pa. Okay, so plus pa good. Taas na kayo, no? Taas na ba?
Tinilan ako. Plus the 13.6 times 9.81 times the V2. Okay, nakuha lang. Okay, so ano to? Ang ato ang kanino? This is given ano? Kabaw na taning VT, no? This is 5 times 10 raised to 4, negative 4. Okay, so ang ipakita is the ratio ng V2 over the total volume. So sa ipasabot na dapat kuhaon nato si V2 lang sa, no? V2 lang sa anita. Kaya kabaw ta si V1 equal na sa VT minus dV2. Okay, and then the VT equal na sa 5 times 10 raised to negative 4, no? Okay, so meaning ano na lang there is the V2. So we get V2, i-divide nato sa VT balik, we get the percentage, no, of the V2. Okay, so ano lang. So ako balik, no? So 2.05. Ito na din ko, ano? Oops, i-simplify na nato. 2.05 times 21 times 5x negative 4. So 0.01 eh. So 0.010055 equals sa 0.8, 9.81. Actually, makanselan ni si 9.81, no? Makanselan ni tayo, Cancelan ni, cancel. Ba? So, ayan, suwat lang yapon na to. And then, the VT, 5 times 10 is to negative 4 minus V2, no? Plus the 13.6. Ano na lang is the V2. So, meaning, kuha na to si V2. Okay, pila ni. So, taas yun, no? So, saan eh? Ans na lang ta. Ans. Then, alpha calc. Shift solve na lang ta. 0.8 times 9.81 times 5 exponent negative 4 times 10 is to ano? Times 10 is to negative 4. Oops. Minus x. Okay, and then parenthesis plus 13.6. Sorry. Alpha x. Shift solve ta. Assume gamay kang value, no? Let's say 0.00 to. Yeah. Okay, so mo nga sir. 4.2883. B2 pala ni. 4.88. 3 na lang. Times 10 raised to negative 5 cm. Oops, meters pala. Okay, this is the V2 pa. Good, so mas maayo, no? We store na lang. Shift store sa A. Okay, ang kani. So, saan eh? Simply, saan ta? V2 over sa letter A, no? Okay, kapasan. Ayan lang. Saan sa din eh? Simply V2 over the total volume times ka 100%. Okay, so pila na eh? 4.883 times 10 raised to negative 5. Okay, so yan lang. So we get alpha A times 5 times 10, 5 exponent negative 4 na lang times 100. 9.777 na lang. Okay, so this is the answer. Okay, wala na. So this is the answer for kanina, first. So I guess tanong sa akin na to. Kanina katanong ni Move na, no? And then natanong ni Balen sa okay, ano lang. So letter B, what part of the solid is in oil? So simply minus mo na, no?
I hope na paano niyo, na-gets na niyo, no? So sa letter B is simply, I think mas maayo na yun. 'Di ba ang pangitan nato is the V1 over VT, no? Which is equal lang na sa VT minus V2 over dVT. Or kung i-simplify further, VT over VT minus V2 over VT, no? No? And then this is equal to 1 lang. Or meaning, ano na lang, 1 minus V1 over VT is equal lang na sa 1 minus dV2 over VT. Okay, so pila na eh. So dapat in percentage na. So pwede po 100 minus ans na lang. Since gi-percentage na to daan. So pila ka percent? 90.23 na. Okay, so this is the percentage in oil. Unsa pasabutan na. So meaning nga na gamay ra kay percentage na ang mercury. So more ginani na nani. And then this is the mercury. Okay, kanira nga part ang mercury. Okay, kanira ang mercury. Okay, magnana ba? Sa kuan ba magamay kay part na. Okay, so I hope na-gets mo. So anita sa letter C. If the liquid daw is all mercury, which part of the solid is in mercury? Okay, so ang scenario ni if ang tanan na is mercury na. Okay, so meaning yun sa man balian na, no? Sabi na to. Kani is ibalihan na to sa babaw. And then kani. So ang scenario na ni no? And then this is all in mercury na. Okay, and then this is our object. Okay, letter C. If mercury na daw tanan, this is in mercury na. Okay, unsa daw may tabo? Pila daw ang part or pila ni ka percent? Pila ang percentage ay ang volume submerged? Okay, so daw ni. Same concept. Natay weight sa imuhang object, no? And then, nasaid sa imo tukmod nga buoyant force due to the liquid mercury. So, sama na. Simply summation forces, vertical na lang ka. Or simply the concept, no? Weight is simply equal sa buoyant force. Yun sama ni. Weight ng object here is simply 2.05. And then, I think, kuan percentage man daga po no? So, in terms of VT na to, times 9.81 times dBT. Okay? Equal lang na sa, let's call this V2, V-sub na lang, V-sub. Okay. And then, 13.6 times 9.81 times the volume sub. Okay, so, saan eh? Notice cancel na, no? Cancel si... So, therefore, the volume submerged over VT is equal lang sa 2.05 over 13.6. So, this is the percentage ng volume submerged, no, over the total volume. So, times na to 100% para may imong percentage, equal lang na sa 2.05 over 13.6 times 100. Pila ni? 15.07% ang bala. So, this is the answer. So, meaning 15% lang, no, ang submerged if inani nga scenario. Ang volume submerged nimo if inani nga scenario. Okay, so presenta, last problem. Okay, last na good. Okay, number 12, a wooden buoy daw having a specific gravity of 0.75. So that is the specific gravity ng object na to. In a liquid having a specific gravity of 0.85. So specific gravity sa liquid. Okay, letter A, determine daw the percentage of the buoy exposed in the liquid. What is that? Unsa na nga volume? Let's say for example, no, this is our surface, water surface. This is the object. Okay? Ang volume exposed in the liquid ay
Sakto. Ang volume nga na-expose daw in the liquid is kani nga volume. Okay, so ayaw pag ha, unsa man. Ang kani ang expose no or makita no, this is the volume. Volume exposed no. Okay, so ayaw pag no, expose sa outer ba. Okay, mga ginana ba. It's lang. Okay, so inana siya. Okay, so this is the volume kana siya. So meaning ang gipangita ni is simply equal lang sa or kanilang. Unsa daw ang volume nga above na lang volume above over the total volume. Gets lang? Volume man daw nga expose siya ba sa liquid ba or ma-expose siya ba in the naked eye ba? Ba di ba nato makakuha no? If muna nato makita is the volume above na no? If nato sa surface ba or nato sa kuan no? So mo na siya. Unsa na siya in percentage ni in percentage. So times 100% pa ka. Pila na siya. Okay? Kaya na ta mo dito no? Dito ta shortcut no. Okay, ano ha? Ang percentage ng volume sub kanin lang. Ang percentage ng volume above over the VT equal lang na sa 1 minus V sub no kabawatan no over the VT. Okay? Ana siya. Okay? I think kabawa na tayo no kapare ganina ba? Minus na to 1 or 100% no if naka-percent. Anita, ang V sub over VT equal lang na ano pa ha? Equal lang na sa GS ng object over the GS ng fluid. Okay? Equal lang na sa V sub over the VT. Okay? So, papasa na ito. Batiman. Okay? Ana siya. It's lang. Asa ko gikan na. Din hinagikan. Okay, tanawa. V sub over VT equal na sa GS ng object over the 13.6 or GS ng fluid. So, mo na no? Shortcut niya no? Gikan ba din since ma-cancel lang the 9.81. No? Ang unit weight ng water ba? So, mo ni for the V sub ha? For the sub siya ba or the submerged part ba, percentage ng submerged over the total volume. Okay, so meaning dito na ko no, therefore ano no, V above over the VT equal lang pala sa kani 1 minus unsay GS ng object 0.75 no, so 0.75 over the 0.85. Okay, para maging percentage times 100%. Okay, ano lang equal siya sa pila ni ano lang 0.75 over 0.85 1 minus ans times 100. So 11.76. Okay, so this is the answer no. Okay, that's lang. So kasi meaning nga na ang volume above niya is 11% lang sa or 11.76% lang sa total volume no. So meaning kanay siya gamay kayang ano volume up compared sa volume nga na submerged pa. Okay, so yan lang. Okay, letter B. What is the weight of the wooden buoy if the volume exposed above the liquid is 0.05 m³ above the liquid? So, sana, that is the ganina. That is the volume exposed, no? Okay, so, saan VA, ano, equal sa 0.045. Okay, ang gipangita is the weight, no? So, meaning, alam natin, no? Weight, gamma volume lang, no? So, need ta ng total volume. So, na, anita, kay bawata nga ang V above or VA over the total volume equal na sa 0.1176, no? Agree lang. Agree lang ba? Sakto lang, no? Nga naman, at lang to give percentage kanina, kani ba? Da 11.76% pa, no? So, yun na siya. So, meaning, kani, this is the given, no? Which is 0.045. Kana ba to? Okay? So, meaning, we get the total volume, no?
which is equal lang na sa kanila lang. Ans divided by 100 times, divide, no? So, 0.045 divided by answer, no? 0.3825. Okay, this is the volume or the total volume. Kasi, so kung kuha na to ang weight, equal lang na sa gamma niya times the total volume, no? Ang kuha niya, unit weight niya is simply yun sa to. Since ang specific gravity ng wooden buoy is 0.75, no? So, meaning, ano lang eh. GS times the gamma water times the volume total, no? Okay lang. I hope pagbilang mo no? So, meaning, kuha na tong weight niya, no? Equal lang pala na sa 0.75 times 9.81 times the answer, no? Or 2.814. This is the answer. Okay. Last na. What downward force is required to completely submerge the wooden buoy, no? Sa bata na. Same concept ganina. Okay, so let's say for example, this is the water surface. Karon atong wooden buoy, wood man din na sa wood na sa dapat, no? Okay, ako lang nagipakita na. Kailangan, anyways. Kani siya na say weight, no? Naga pa na say weight. No? And then naga pa na say buoyant force. Nga iya itok mo pagbabaw. Unsa daw ni nga force nga dapat nimo itabangan og tukmo. Okay, same concept kanina. Nga naman, ang iyahang buoyant force magbali kuan ba? Ang iyahang weight niya dili enough ba para mo kuha na to na lang, minana concept, no? Bali ang weight niya dili pa na enough, no, nga ma-complete ni submerge. Nga naman, since ginani sukad ganina, no, na mega-float pa siya, di ba? Kani ganina mao na ay volume nga expose or na ay volume above na sa volume submerge, no. Kaya nga ga-float pa siya. So meaning ato ni siya iduot mo na ba? Ato ni siya itukmod pa ubos. Dapat nato itukmod pa ubos pila do na nga force. At what force daw kay para fully submerge na siya. So simple na lang. Summation forces, vertical ka. Oops, pati. Ganun ako. Summation forces, vertical ka. Okay, so na. BF equal na sa weight plus the force. Okay, BF na to simply 0.85 times 9.81 times the total volume or 0.3825. Okay, equal lang sa weight which is kana ganyan, 2.814 plus the force F. So kung ano to si force, ang need na to nga force ng pada is equal lang sa 0.85 minus 9 times 9.21 times 0.3825 minus the answer. Yan eh. 0.375. Okay? So, this is the answer, no, for the final situation. Okay, so I hope na may nakakatunan, no? And then I hope na-expose na mo sa mga different types of problems for for buoyancy na to. Okay, so expected, no, for sa mga na-under na ko, expected din na nila, no, ang type of questions na to or type of exams, no, or type of problems, no, for under buoyancy. Okay, so I hope na may nakatunan, and then good luck sa mga upcoming exams, and thank you for watching, no, and stay tuned sa next topics na to. Okay, so thank you and God bless.